Part 7. Nagpatuloy naman sa pagkanta ang mga ito. Tanging si Jason at Sarah ang madalas na kumanta. Pansin niya ang pagiging malapit agad ni Sarah kay Dominic. "Sarah, tabi na tayo ng upuan." Narinig niyang wika ni Dominic pagkatapos ni Sarah kumanta. "No, dito siya sa tabi ko." May diin sa boses ni Raymond at hinila pa si Sarah paupo sa tabi nito. "Ay, problema mo, Mond!" Reklamo ni Sarah habang nakasimangot. Napangiti tuloy siya dahil mukhang may lihim sa mga ito. Matagal na niya napansin yun kay Raymond. Baka chismis nga. Marami na rin silang nainom. Pero si AJ ay seryoso pa rin ni hindi nga nagsasalita. Napaka-boring. Pasimple niya itong sinulyapan. He really is a total package. He's wearing a dark polo shirt paired with jeans and sneakers. Ang medyo mahaba nitong buhok ay naka-messy style, kaya ang gwapo tingnan. "Do you know staring is a crime?" Mahina nitong wika habang nakatingin na rin sa kanya. Hindi niya napansin na nakatitig na pala siya rito at ngayon ay magkalapit na ang kanilang muka. Na tila isang galaw na lang ay maglalapat na ang kanilang mga labi. Napalunok siya sa naisip. Nakarinig siya ng tumikhim kaya napaluyo sila bigla sa isa't isa. "Shit ka talaga, Self. Bago kayo magtukaan dyan, kanta ka naman, Adriana. Kahit isa lang." Ibinigay ni Jason ang songbook sa kanya. Nahihiya talaga siya. Nakalimutan niya kung nasan sila. Kapag talaga ito malapit, nawawala siya sa sarili niya. Napabuntong hininga siya. "I can't lose myself." "Sure, kanta lang pala eh." Pagpayag niya sa request ni Jason. Naghiyawan naman ang lahat. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Kevin sa kanya at ang paglapit ng mukha rito. "Let me choose two, parang gusto ko rin kumanta." Saad nito na nakatingin na rin sa songbook. Binaliwala niya lang ang pagkakaakbay nito. Lalo na, alam ng mga ito na pusong lalaki siya. Hindi dapat siya mag-inarte, saka, bakit ganun? Walang epekto to, di tulad ni AJ. "Because you like him. Simple." Titingin na rin sana siya ng kakantahin nang biglang nawala ang pagkakaakbay ni Kevin sa kanya. Nang mag-angat siya ng muka ay nakita niyang nakatayo si AJ sa harapan nila. Problema nito. Mukhang ito ang nag-alis sa kamay ni Kevin. "Move, Adriana, let's change place." Maotoridad nitong utos. Nagtataka man ay sinunod niya na lang ito. Umusog siya sa dati nitong pwesto. Mabilis rin itong umupo. Possessive? Narinig niyang sabay-sabay pang turan ni Kevin, Kenneth at Dominic, habang si Sarah, Jason at Raymond ay binigyan siya ng nanunuksong tingin. "Mamaya ka na pumili pagkatapos ni Adriana." Rinig niyang wika ni AJ. Niningon niya ito pero nakatingin ito sa may basong hawak habang nilalaro ng isang daliri ang yelo na nasa loob. "What?" Bulyaw nito nang manaig ang katahimikan. "You said we must enjoy this night. At dahil sekretary ko si Adriana, magpakalasing kayo. It's my treat then." Malakas na naghiyawan ang mga kasama. Puwera sa kanya na nanatiling nakatingin dito. Lumingon ito sa kanya na nakangiti. Makalaglag panting ngiti. Buti na lang nakashort ako. Ligtas ang aking panty. "Kanta mo na kami, Adriana." Wika nito. Okay." Nauutal niyang sabi bago itinuon ang tingin sa songbook. Makalipas lamang ang ilang minuto ay may napili na siya. Hindi niya alam kung bakit itong pinili niya. Basta, yun ang pinindot niya. Dahil wala na naman ibang kantang nakalagay, ay siya na ang kakanta. Narinig niyang naghiyawan muli at pumalakpak pa ang mga baliw. "Go, Adriana!" Jason shouted. Bumuntong hininga muna siya bago tumayo. "Kanino mo naman i-dedicate yan, Adriana?" Nilingon niya ang taong nagtanong. Si Kevin na malawak ang pagkakangisi. Hindi niya alam pero may kakaiba sa lalaking yun. Hindi niya lang matukoy pero... basta! Hindi niya ito sinagot bagkus ay kinuha ang mic at humarap sa mga ito. Hindi niya alam pero tila may sariling isip talaga ang mga mata dahil tumingin ito sa gawin ni AJ na matama na ding nakatitig sa kanya. Bigla niyang binawi ang tingin. Bigla ay parang nahiya siya. "Pwede ba na mag-back out?"
Ngiwing sabi niya sa mga ito. No! You can do it, Adriana! Mabilis na kontra ni Sarah na sinang-ayunan naman ng iba. Wala tuloy siyang nagawa kundi panindigan na ito. Buti na lang at biniyayaan siya ng magandang boses at iilan lamang ang nakakaalam nun. Siguro dahil hindi na siya nagpapasok ng ibang tao sa buhay niya. I-enjoy na nga lang niya to. Namiss niya ring kumanta. Nang marinig na niya ang hudyat ay umayos na siya. Tumahimik naman ang mga kasama na tila hinihintay ang kanyang pagkarinig niya ang palakpakan. Kaya nabawi niya ang tingin dito. Nang bigkasin niya ang mga lirikong, "Catch me, I'm falling for you, and I don't know what to do." Nakapikit ang kanyang mga mata habang patuloy sa pagkanta. Sa pagmulat niya, ay diretso ito kay AJ. Kitang-kita niya ang napakagwapo nitong muka at mga mata na matiim pa ring nakatitig sa kanya. Nang dumating siya sa punto ng kanta kung saan ang lyrics ay nagsasabing, "That love isn't here to stay. Catch me, I'm falling for you." Sa pagkakataong ito, hindi niya binawi ang tingin dito. Gusto niya, sa pamamagitan ng kanta ay maiparating niya rito ang nararamdaman. Yes, she is falling in love with this man. Within just a month of being with him, even if they don't get along or not in good terms, she still fell in love with him. And it's something that she can't even explain. Nanatili siyang nakatitig dito. Kita niya ang pagkalito na mababakas sa mukha nito. Tinuloy niya ang pagkanta. And it's wrong for me to feel this way. 'Cause I don't know what to do without you. I'm falling for you. Binawi niya ang mga tingin dito at tumalikod, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Bakit siya nasasaktan? Mabilis niyang pinunasan ang mga luha. Grabe, may taglay ka palang ganyang kagandang boses. Guys, let's give her a round of applause. Bakas ang pagkamangha sa boses ni Sarah na sinamahan pa ng pagpalakpak, kasabay ng iba. Nanatili pa rin siyang nakatalikod. Pinapakalma ang sarili. Hindi siya pwedeng mawala sa focus. Hindi pa siya handang masaktan. Sa ngayon ay sasarilinin niya na muna ang tunay na damdaming natuklasan. She doesn't know if she could handle her second heartache. Naramdaman niyang may umakbay sa kanya. Si Sarah na nagbibigay ng mapangunawang tingin. Guys, restroom lang kami ah. Mukhang nalasing na yata atong si Adriana. Ang yabang na malakas daw uminom. Pagpapaalam nito at humagikgik pa. Iginiya siya nito papunta sa restroom na nasa loob lang din ng VIP room. Hindi na niya nakita ang naging reaksyon ng mga kasama, lalo na ni AJ. Nakita kaya nito ang pag-iyak niya? Nasundan na lamang ng tingin ni AJ si Adriana na nagpunta ng restroom. Hindi nakaligtas sa kanya ang lumarawang kalungkutan sa mga mata nito. Pati na rin ang pagkanta nito ay tila tumatagos sa kanyang puso. Bakit tila may gusto itong parating? Nag-halucinate lang ba siya? Pero ramdam niya ang bawat liriko sa pagkanta nito. Pwede kayang she's falling in love with me? Naramdaman niyang tumabi si Vince sa kanya. Would you catch her? Bulong nito sa kanya. Napalingon siya rito at bahagyang tumawa. You're crazy, cuz. Di kami talo, okay? Kaya wag niyo nang binibigyan ng mali siya ang mga bagay-bagay. Saka, magkaibigan na kami. Nagsalin siya ng alak at mabilis itong nilagok. Pero taliwas sa kanyang sinabi ang nararamdaman. May isang bahagi ng puso niya na umaasa na sana nga, she's falling for him. Would you be able to catch her? Tanong ng isip niya. Napabuntong hininga siya. Ang lalim nun na, pag-isipan mong mabuti. Muling wika ni Vince at tinapik pa siya sa braso bago tumayo. Sorry Adriana, di ko sinasadyang mabasa ang damit mo. Narinig niyang wika ni Sarah. Ayos lang, di naman masyadong malamig. Sagot naman ni Adriana. Napalingon siya sa mga ito na ngayon ay papalapit na sa kanila. Naningkit ang mga mata niya nang makita na tanging crop top na lamang ang suot nito. Kitang-kita niya ang maputi nitong balat. Kanina nga, di niya maiwasang sulyapan ng mga hita nito na napakakinis at napakaputi. Hindi ito tumitingin sa kanya.
habang siya ay pilit hinuhuli ang mga mata nito. Napatiimbagang siya nang dumiretso ito sa tabi ni Jason. Kahit may hinala siya na isa itong bakla, ay di niya maiwasang mainis. Raymond, tabi muna kami ni Jason, may pag-uusapan lang kami. Rinig niyang sabi ni Adriana. Tumayo naman si Raymond at lumipat ng pwesto. Naramdaman niyang tumayo si Kevin sa tabi niya at nilapitan ito. Adriana, suotin mo na muna tong jacket ko. Masyado ka kasing sexy, baka matukso ako. Sabi ng siraulo niyang pinsan. Mas lalo siyang nainis nang ngumiti pa ito at tinanggap ang jacket ni Kevin. Hindi niya alam pero nabubusik talaga siya. Kaya bigla siyang tumayo at dumiretso sa may pintuan. Kaz, saan ka pupunta? Malakas na sigaw ni Vince. Hindi niya nilingon ang mga ito. May kukunin lang ako. Sus! May kukunin o baka maghahanap ng babae. Ikaw talaga, hindi ka makatiis no? Nang aasar na boses ni Dominic. Napalingon tuloy siya sa gawin ni Adriana. Hindi niya alam pero parang gusto niyang makita ang magiging reaksyon nito. Nagsalubong ang tingin nila dahil nakatingin na rin pala to sa kanya. Pero inirapan siya nito agad. Don't forget to use condom, cuz. May inihagi si Kevin na nasalo naman niya at nanlaki ang mga mata niya sa nakita. Walang ya talaga kahit kailan. Pinato niya pabalik dito ang kondom. Gago ka, Kevin. Sa'yo na yan. Nagtuloy siyang lumabas habang rinig niya ang tawanan ng mga saltik niyang kaibigan. Hindi alam ni Adriana kung bakit tila may kumirot sa may bandang dibdib niya nang lumabas si AJ. Nagsabihin ni Dominic na maghahanap ito ng babae, ay di niya napigilang tumingin rito para marinig ang isasagot nito. Nang gumawi ang tingin nito ay inirapan niya to. Ayaw niya makita nitong apektado siya. Naramdaman niya ang pag-akbay ni Jason at bumulong ito. Girl, napaka-hot mo naman. Kaya pala ibang reaksyon ni Mr. Fonteverde. Imposibleng hindi pa tumatayo yung June. Ouch! Naputol ang iba pa nitong sasabihin nang kinurot niya ito sa tagiliran. Napatili tuloy ito. Nakalimutan yata nito kung nasan sila dahil ang tili nito ay umagaw ng atensyon sa mga kasama nila. Lalo na kina Kevin, Dominic at Kenneth na nakamaang na nakatingin sa kanya. Tumikhim ito at inalis ang pagkakaakbay sa kanya. Umayos din ito ng upo with straight body pa. Pinipigilan niyang matawa dahil para tong nahuling may ginagawang masama. Tumikhim muli ito at bago pa man ito magsalita ay naunahan na ito ni Dominic. Are you gay? Lahat ng tingin nila ay nakafocus na kay Jason. Nakita niyang natigilan to at may pagkalitong lumarawan sa mukha nito. Nakaramdam siya ng awa para rito. Someone who can't show the real him. Tanging mga itinuturing lang nito na totoong kaibigan ang hinayaan na malaman ang tunay nitong pagkatao. She was thankful that she was included in those few people. Inakbayan niya ito at ngumiti rito. Gusto niyang iparating na pwede tong maging malaya sa kanila. Show the real you, girl. Kapag pinagtawanan ka nila o kaya pinagkalat nila, binalingan niya ng tingin isa-isa ang tatlo. Ipapasalvage ko sila. Yung ipapachop-chop ko ang mga katawan nila pagkatapos ay lulutuin at ipapakain sa alaga kong leon. Nakita niyang nagsalubong ang kilay ni Kevin habang sina Dominic at Kenneth ay biglang tumakbo palapit kay Kevin. Narinig naman niya ang malakas na tawa ni Vince. May alaga kang leon? Nauutal na tanong ni Dominic na nakasiksik kay Kevin. Napaka-brutal lang naiisip mo, Adriana. Maawa ka naman, hindi pa ako nakakapagkalat ng lahi. Singit naman ni Kenneth na nakasiksik din kay Kevin. Hindi niya alam kung matatawa siya sa reaksyon ng dalawa. Tinagurian pa namang may malalaking katawan. Nakita niyang pilit kumakawala si Kevin sa mga ito. Para kayong hindi mga lalaki. Bitawan niyo nga ako at baka ako ang unang magpasalvage sa inyo. Bulyaw ni Kevin. Mabilis naman bumalik ang dalawa sa dating pwesto. Pero parang mga tanga na todong magkalapit. You can open up with us, Jason. Sa ginawang pagbabanta ni Adriana, takot lang nila. Sabay turo ni Kevin sa dalawang nakataas pa ang mga binti habang magkayakap. Para kayong tanga dyan, umayos nga kayo. Bulyaw muli nito sa dalawa at binato pa ng unan. Hindi niya na napigilang humagalpak ng tawa dahil sa mga baliw na kasama. Nang mapansin niyang nanahimik ang mga ito at nakatingin sa kanya, ay tumigil na siya sa kakatawa at pinaseryoso ang muka. Adriana, okay ka lang? May sumapi na naman bang masamang espiritu sa'yo?
Nandyan si Jason para paalisin. Wika ni Raymond. Inirapan niya naman ito bago bumaling muli kay Jason na nananatiling tahimik. Girl, sige na. Akong bahala sa'yo. Nginitian niya to. Bumuga ito ng hangin bago seryosong tumingin sa kanila. Yes, I am a certified gay. Girl lalo, bakla, and so on. Malandi nitong pahayag na tinabig pa ang buhok na akala yata ay mayroon ito. Di nyo man lang napansin? Nagahasa na nga yata kayo sa isip niya eh. Biro niya kina Dominic at Kenneth. Ngumiti naman ang mga ito. Okay lang yan. You can trust us. Mahirap magtago ng isang katauhan. Pero minsan, di natin maiwasan dahil may mga dahilan o pinangangalagaan tayo. Pero hindi sa lahat ng oras ay makakapagtago tayo. Minsan kailangan din nating harapin ang katotohanan para maging totoong masaya tayo. Mahabang pahayag ni Kevin. Nakatingin ito sa kanya na tila may gustong iparating. Hindi niya alam pero sa mga titig nito ay parang nagbibigay sa kanya ng pangamba na tila may alam ito. Nakipagtitigan siya rito. May gusto siyang mabasa sa mga mata nito pero nanatiling walang emosyon yun. Bigla na lang may kamay ang nagtakip sa mga mata niya. Naramdaman niya rin ang pagkuha nito ng kamay niyang nakaakbay kay Jason. Nanatili pa rin pala siya kasing nakaakbay rito. Pagkaalis ito ng kamay ay nag-angat siya ng tingin and she saw the most handsome face. Seryoso ang mukha nitong nakatingin din sa kanya. Nasa likod ito ng kinauupuan nila. Hubarin mo yung jacket ni Kevin. May otoridad sa boses ni AJ na utos sa kanya. Binagyan niya ito na nagtatanong na tingin. Imbis na pansinin siya ay naglakad ito. Nasundan niya ito ng tingin na papunta sa harapan nila. Nang makarating sa harap nila ay si Jason ang binalingan nito. Stand up. I wanna sit beside Adriana. Utos nito kay Jason. Mabilis naman tumayo si Jason na iniwan pa siya ng nakakalokong tingin. Pabalagbag na umupo si AJ sa tabi niya. I said, remove that jacket. Ulit nitong utos na may diin na. Nagtataka man ay hinubad niya ang jacket ni Kevin. Mabilis itong kinuha yon at inihagis pabalik kay Kevin na nagulat sa ginawa nito. What's your problem, cuz? Bulyo ni Kevin kay AJ. Binigyan lang ni AJ ng masamang tingin si Kevin at humarap sa kanya. Wear this. Mahina nitong wika. Doon niya lang napansin ang hawak nitong jacket. Ito na mismo ang nagsuot sa kanya. Tila naman nakukuryente siya sa tuwing dumadampi ang balat nito sa kanyang balat. Naaamoy niya rin ang napakabangong amoy nito na nagmumula sa suot niyang jacket. Para tuloy itong nakayakap sa kanya. Nalunok niya ang sariling laway dahil hindi niya alam kung ano ang nararamdaman. Nang matapos ito ay may inilagay pa itong unan sa kanyang harapan. Bumulong ito sa kanya. Don't wear clothes like this again. Pwede ka namang magpantalon. Tukso, utang na loob. Lumayo ka sa akin. Huwag naman ngayon. How sweet, Papa Dominic. Naiinggit ako sa kanila. Rinig niyang wika ni Sarah kaya bigla siyang napayuko dahil nawala na naman siya sa sarili. Sure, come here honey. Rinig niyang pagsakay ni Dominic dito. Subukan mo lumapit at puputulan kita ng kaligayahan. Boses ni Raymond. Kaya bigla siya napalingon dito dahil tila may galit sa boses nito. Hindi naman sumagot si Sarah pero nakasimangot ito. Mukhang nagseselos ang baliw. Cuz, masyado ka naman protective sa sekretary mo. Hindi siya isang pusong babae kaya you don't have to be so protective of her. Wika ni Kevin na nakangisi pa. Iba talaga dating ni Kevin para sa kanya. Bawat labas ng salita sa bibig nito ay tila may gustong ipahiwatig. It's none of your business, Kevin. Just drink. Ngayon lang yan kaya magpakalasing kayo. Tugon ni AJ na ngayon ay nagsasalin na ng alak sa 2 baso. Pagkatapos itong salinan ay kinuha nito ang isa at humarap sa kanya. Welcome to the company, Adriana. Let's do a toast for our newfound friendship. Ikaw na ang bago kong kaibigan. Mukha kasing mas matino ka pa kaysa sa mga ibang tao dyan na may mga saltik. Hindi niya napigilang matawa sa sinabi nito. Narinig niya ang pag-angal ni na Dominic at Kenneth. Ang sama talaga ng ugali mo, Juan Carlos. Tinig ni Dominic na pinalungkot pa ang muka. Hayaan mo siya, pabalik din siya sa atin kapag pinagsawaan na niya si Adriana. Dagdag ni Kenneth. Napaubo siya sa sinabi ni Kenneth. Tila kasi may ibang pumasok sa isip niya. Are you okay?
Nag-aalalang tanong ni AJ. Tumango na lamang siya rito. Baka makita pa nito kung anong pumapasok sa napakalinis niyang isipan. Sabay-sabay na lang tayo mag-cheers para sa pagtanggap niyo sa akin at sa mga bagong pagkakaibigang nabuo ngayon. At malay natin, meron ding kaibigan. Malanding wika ni Jason na nakatayo na pala sa may gitna. Bakla ka? Malakas na tanong ni AJ. Lahat tuloy sila ay nabaling ang tingin dito. Oo nga pala, wala ito kanina kaya huli ito sa balita. Capital Y-E-S. Yes na yes. At huwag mong susubukang ipagkalat, sir, dahil ipapasalvage ka ni Adriana. Nakita niyang napatingin si AJ sa kanya. Nginitian niya lamang ito. Kaya nga bagay kami eh. Ako, bakla. Si Adriana, tomboy. O diba? Perfect combine. Ay, bakla! Malakas nitong tili nang malakas na magmura si AJ. So sorry. Nabigla lang ako. Pero pwede ba Jason? Leave Adriana alone. Babae ang gusto niya, hindi binabae. Okay? Sinamaan pa nito ng tingin si Jason. Inirapan naman ito ni Jason. Napaka-possessive. Wika nito na sinang-ayunan ng lahat. Magsinom na nga lang kayo kaysa daldal kayo ng daldal. Bukas hindi na libre yan. Mga kuripot pa man din kayo. Turo ni AJ sa mga kaibigan nito. Sinuklian lang si AJ ng tawa ng mga kaibigan at nagsimula na muling uminom. Kahit na alam ni AJ na isang bakla si Jason, ay tila mas lalo siyang nainis dito. Lalo na nang sinabi nitong, bagay ito at si Adriana. Bakit? Sino ba gusto mong bagay sa kanya? Ikaw? Singit ng traidor niyang isip. Bago niya pa masagot ang sariling tanong ay naramdaman niya ang ulo ni Adriana sa kanyang balikat. Napalingon tuloy siya rito. Pasandal lang saglit. Mahina nitong wika. Akala ko ba malakas kang uminom? Hayabang-yabang mo kanina. Biro niya rito bago inakbay ang braso niya kaya imbes na sa balikat ay sa dibdib niya ito nakahilig. Naramdaman niyang natigilan ito pero hindi naman umalis sa pagkakasandal sa kanya. Ramdam niya ang pag-react ni Junior dahil sa mas lalong pagkalapit ng katawan nila. Ramdam niya ang napakalambot nitong katawan kahit ang biniyayaan nitong dibdib ay nadidikit sa kanya. I said behave. She's a friend. Okay? Pilit niyang sinusuway ang alaga dahil gustong-gustong bumati. Inalis niya ang atensyon dito. Kaya kita niya ang nanunuksong tingin ng mga kasama. Pero tahimik lang na nag-iinuman. Binaliwala niya ang mga ito. Bahala sila mamatay kakaisip o mabaliw. Tumayo si Kevin. I want to sing and I dedicate the song to Adriana. Tumingin pa ito sa pwesto nila at ngumisi sa kanya. Binigyan niya naman ito ng masamang tingin. Naramdaman niyang umangat ang ulo ni Adriana at diretso sa gawi ni Kevin. Ibinalik niya ang ulo nito sa pagkakayuko at bumulong dito. Don't mind that bastard. Take a rest. Papa Kevin, sa akin mo na lang dedicate yan. Narinig niyang sabi ni Jason na kinikilig pa. Masaya naman siyang magkaroon ng mga bagong kaibigan. Napalingon siya kay Kevin nang mag-umpisa na ito. Nangunot ang noo niya sa kakantahin nito. Akin ka na lang by Itchy Worms. Huwag kang maniwala dyan, di ka niya mahal talaga. Sayang lang ang buhay mo kung mapupunta ka lang sa kanya. Umalis si Adriana sa pagkakasandal sa kanya at tumingin kay Kevin. Lumapit si Kevin sa kanila habang nakatingin ito kay Adriana. Iiwanan ka lang niya, mag-ingat ka. Dagdag ka lamang sa milyong-milyong babae niya. Kinuha nito ang kamay ni Adriana at iginiya ito papunta sa harapan. Nagsalubong tuloy ang kilay niya habang nakatingin sa mga ito na magkaharap at nakahawak pa rin ang kamay ni Kevin sa kamay ni Adriana na tila nagugustuhan nito. Akin ka na lang, iingatan ko ang puso mo. Akin ka na lang, at wala nang hihigit pa sa'yo. Isinayaw pa ito ni Kevin at tila enjoy na enjoy ito sa ginagawa ng mga ito. Lalo tuloy siyang nainis.
Nakita niya ring nagsitayuan ang mga kasama at pumunta sa harapan para makisayaw. Nakita niyang sinenyasyan siya ni Dominic na makisali sa mga ito. Napatiimbagang siya nang ipinulupot ni Hadriana ang mga kamay sa leeg ni Kevin at gumiling ito. Fuck! Mahina niyang mura. Di naman sa sinisiraan ko ang pangit na iyan. Tuloy sa pagkanta si Kevin. Tumingin pa sa kanya si Kevin na ang lawak ng ngisi bago inilagay ang isang kamay sa bewang ni Hadriana. Nang makita niyang hinapit ni Kevin ang katawan ni Hadriana palapit dito, ay nawala na siya sa kontrol. Tumayo siya at kinuha ang bag ni Hadriana bago nilapitan ang mga ito. Hinila niya ang kamay ni Hadriana na halatang nabigla. Hindi niya nilingon ang mga nabigla ring kasama. Basta hinila niya si Hadriana diretso palabas ng VIP room. Ramdam niyang gusto nitong bawiin ang kamay pero mas hinigpitan niya ang pagkakahawak dito. Mabilis silang nakalabas ng Royal Palace at diretso sila sa kanyang kotse. AJ! Masakit! Yung kamay ko! Daing ni Hadriana. Tila naman siya natauhan kaya mabilis na binitawan ang kamay nito at humarap dito. Nakita niya itong hinihilot ang kamay na nasaktan. I'm sorry, Hadriana. Hinging pa umanhin niya rito. Binigyan siya nito ng masamang tingin. Ano ba problema mo? Bigla ka na lang nanghihila. Nakakahiya sa mga kasama natin. Bakas ang inis sa boses nito. Natigilan tuloy siya. Ngayon, ano idadahilan niya? Bakit niya ito hinila ng basta-basta? Iniwas niya ang mga tingin dito. Ihahatid na kita. Marami na ang nainom mo. Malamig niyang sagot dito. Hindi na. Kay Raymond ako sasabay. Tiningnan niya ito ng masama. No. If I said I'll bring you home, then I will. Diniinan niya pa ang pagkakasabi. AJ, wala tayo sa opisina so stop acting like a boss. Saka nakakahiya sa kanila. Kung ayaw mong pumalik, umuwi ka na. Ako na lang ang babalik. Huhubarin sana nito ang jacket nang mabilis niya itong pinigilan. Kaya ngayon ay nakahawak siya sa kamay nito. Nakatingin ito sa magkahawak nilang kamay habang siya ay nakayuko at pinagmamasdan ang reaksyon nito. Napahawak ang isang kamay niya sa bewang nito para alalayan ito. Bahagya niya itong iniusog. Napatingin tuloy ito sa kanya kaya nagsalubong ang kanilang mga tingin. Bahagya niyang nilapit ang mukha rito habang ang isang kamay niya na nakahawak sa bewang nito ay gumalaw. Ihahatid kita sa ayaw at sa gusto mo. Bulong niya rito, sabay bukas sa pinto ng kotse niya na hindi nito napansin at inalalayan nitong pumasok sa loob. Hindi naman to umangal. Nang maisara niya ang pintuan ay mabilis siyang umikot para magpunta sa driver's seat. Pagkasakay niya ay pinaandar na niya ang makina at nilisan ang lugar na yun. Nanaig ang katahimikan sa pagitan nila. Hindi niya tuloy alam kung ano ang iniisip nito. Kung galit ba to sa kanya. Hadriana, don't get me wrong. Alam kong kaya mo ang sarili mo pero hindi mo kilala ang pinsan ko. So stay away from him. Yes, maybe you're a lesbian but we can't deny the fact that you're still a woman. Itinigil niya sa tabi ang kanyang kotse at humarap dito. Look at yourself. You're so hot. You did not see those men looking at you at the club. That's the same feeling Kevin had. At walang sinisino-sino yun. Basta may butas ay papasukin. Nakita niyang napangiwi ito sa sinabi niya. Concern lang ako sa'yo. You're my friend, right? Ayoko mawalan din ng mahusay na sekretary. Ayoko rin na matulad ka sa mga nabalitaan ko na transgender na pinagsamantalahan. Tumingin ito sa kanya, pero walang emosyon ang muka at lalong-lalo na ang mga mata nito. Ganyan ba kasama ang tingin mo kay Kevin? Do you really think that he will take advantage of me? How could you say that to your own cousin? Natigilan siya sa pangatanong nito. Maging siya ay di rin alam ang isasagot. Never pa niya siniraan ang mga pinsan. Madalas pa nga ay siya ang tagapagtanggol ng mga ito noon dahil siya ang kuya. Hindi niya rin alam bakit niya nasabi ang mga yun kay Hadriana. Ngumiti ito sa kanya. Pwede magtanong? Nagdududa siyang tumango rito. How about you? Did your junior react seeing me like this? Nabigla siya sa tinanong nito. No! Kusang lumabas sa bibig niya. Nakita niya ang pagdaloy ng lungkot sa mga mata nito. Pero bigla ring nawala bago nito binawi ang tingin sa kanya. Mukhang alam mo ang address ko.
Tayo na, gusto ko na magpahinga AJ. Napabuntong hininga siya. Gusto niyang bawiin ang sinagot pero tila na umid ang kanyang dila. Siguro mas maganda na yun. Baka mailang ito o kaya ay umiwas sa kanya kapag nalaman nitong attracted siya rito. Pinaandar na niya muli ang kanyang kotse at tinahak na ang daan sa bahay nito. Kanina pa nakahiga si Adriana pero tila nawala ang pagkalasing niya dahil sa hindi siya dalawin ng antok. Halos ang oras na rin ang nakalilipas nang maihatid siya ni AJ. Buti na lang at hindi lumabas ang kambal kaya hindi nakita ng mga ito na iba ang nagatid sa kanya. Hinayaan din siya na magpahinga ng mga to. Pero hanggang ngayon ay dilat na dilat pa rin ang kanyang mga mata. Tumayo siya at pumunta sa kanyang cabinet. May kinuha siyang box doon. Bumalik siya sa kanyang kama at pasalampak na umupo habang hawak pa rin ang box. It's been a long time since she last opened it. Inilagay niya ang password upang mabuksan ito. It was a safety box at tanging siya lamang ang nakakaalam nito kahit ang kambal ay di alam man tungkol dito. Pagkabukas niya ay muli niyang nasilayan ang isang notebook. It's her diary. Kinuha niya to. Binuksan niya ito at unang bumungad sa kanya ang isang litrato at isang kwintas. Kinuha niya ang mga to. Isa tong litrato noong 7 taong gulang siya, kasama ang isang batang lalaking nasa 10 taong gulang. Sunod niyang pinagmasdan ang kwintas. It has an infinity heart design. Binigay ito sa kanya. Ang sabi ng taong nagbigay nito ay isa raw itong promise necklace. Kumuha siya ng ballpen at binuklat ang notebook. Hinanap niya ang bakanting pahina. Nagsimula siyang magsulat dito. Hello and goodbye, AJ. Alam mo bang may mga bago akong kaibigan? Mababait sila at masayang kasama. Nakakatuwa sila dahil ramdam kong magiging mabuti silang kaibigan sa akin. Alam mo rin ba na may nakilala rin ako? Magkasing kulay kayo ng mga mata. Napakaluntian ng mga mata niya tulad ng sayo. Tapos pareho pa kayong paborito ang sipo egg. At higit sa lahat, pareho pa kayo ng name. Well, siya, nickname niya yun. Ako lang yata tumatawag ng AJ sa kanya dahil mga pinsan niya ay Juan Carlos tawag sa kanya. Hindi na niya napansin ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nasasaktan pa rin siya sa alaala ng nakaraan. I miss you, AJ. Nasaan ka na ba? Akala ko ba, sabi mo, yung promise necklace ay sumisimbolo ito sa walang hanggang pagmamahal. Pero bakit bigla ka na lang nawala? Bigla ka na lang nang iwan. Ang dami kong tanong na hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan. Gusto kong isipin na ikaw siya pero malabo dahil napakasama ng ugali ng boss kong yun. Napatawa siya sa sinulat niya. I'm sorry, AJ, pero hindi ko na alam kung mahihintay pa kita. Kasi itong puso ko, tuluyan nang nahulog sa kanya. Mas gusto mo naman to, di ba? Sabi mo noon, lagi kong piliin ang magpapasaya sa akin. Na huwag akong matakot. Sabi mo pa noon, lagi kong titingnan ang positive side ng mga negatibong pangyayari sa buhay natin. Kaso, mukhang negative ako sa kanya kasi ang pagkakaalam niya ay isa akong tomboy. Biruhin mo yun sa ganda kong to? Akitin ko na ba siya? You will always be a part of my heart. Hinding-hindi ka mawawala rito sa puso ko. You will always be my first love and my savior. Sa ngayon, haharapin ko ang tinitibok ng puso ko dahil kahit anong gawin ko, hindi ko naman ito mapipigilan eh. Maybe he will be my true love or my second heartbreak. Wag naman sana. Baka di ko na makaya. Magkapareho pa man din kayo halos. Sumisinghot-singhot pa siya dahil patuloy pa rin ang pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi na talaga niya napigilan. Ito na, tuluyan na siyang magpapaalam sa unang pag-ibig niya. Kahit na napakabata pa ng puso niya noon, ay alam niyang umibig siya. Kahit hindi niya pa alam ang tunay na ibig sabihin ng salitang pag-ibig. Inalagaan niya yun hanggang sa araw na ito na kailangan niya na itong bitiwan. Unti-unti nang bumabalik ang Hadriana na nakilala mo 20 years ago.
Kaya humanda ang boss ko dahil paiibigin ko siya. Di ako papayag na ito ang second heartbreak ko. I will make sure it will be my true love. Kung nasan ka man, AJ, sana masaya ka. Isasara ko ng kwento nating dalawa. I love you so much, pangit. Pumikit siya at dinama ang pagpatak ng mga luha. A new chapter of her life is about to start. Kasabay ng pagsasara niya sa kanyang diary ay ang tuluyang pagsara niya sa nakaraan. Pagsapit ng Monday ay ine-expect na ni Hadriana na uulanin siya ng tanong ng mga kaibigan. Buti na lang at hindi sila nagkaroon ng pagkakataon dahil isinama siya ni AJ sa lunch meeting nito. Naging maayos naman sila. Hindi na ito bumubuga ng apoy. Formal lang sila sa trabaho. Natapos ang buong araw niya na hindi nakikita ang mga kaibigan. Tinext at tinawagan naman siya ni Jason at Sarah. Sinabi na lang niya na busy siya. Pagkarating niya sa bahay ay nagtaka pa siya dahil nakita niya ang sasakyan ni Vince na nakaparada sa labas. Pagkapasok niya ay nakita niyang masayang nakikipagkwentuhan sina Clara at Vince sa mga kapatid niya. Tumikhim siya dahil mukhang hindi siya napansin ng mga to. Ate! Sabay pang wika ng kambal. Tumayo ang mga ito at sinalubong siya ng halik sa pisngi. Beshi! I miss you! Masayang bati ni Clara sa kanya at mahigpit din siyang niyakap. Naiiling na lang siyang yumakap din dito. I miss you too, Beshi. Akala ko tinakasan mo na si Vince. Biro niya rito. Adriana naman, walang ganyanan. Baka totohanin niya. Pagsuway ni Vince sa kanya. Bumitaw na siya kay Clara at binati si Vince. Takot lang? Makakatakas pa ba? May punla na oh. Itinuro niya ang tiyan ni Clara. Anong masamang hangin ang nagdala sa inyo rito? May dala akong mga pasalubong sa'yo galing Cebu. Saka sabi ko nga na miss kita. Hinila siya ni Clara sa tabi nito. Saka magsisleepover ako dito. Marami-rami tayong pagkukwentuhan, Beshi. Binigyan niya ito ng nagdududang tingin. Ayos lang kay Vince. Kakarating mo lang at dito ka pa talaga makikitulog. Okay lang sa akin, Adriana, habang hindi pa kami na ikakasal at nagsasama sa iisang bubong. Dahil kapag nangyari na yon, wala na kayong sleepover together. Singit ni Vince na may nakakalokong ngiti. Nagpalipat-lipat tuloy ang tingin niya sa dalawa. Hindi niya gusto ang drama ng mga to. Sige na, mauna na ako, Adriana. Take care of my love, okay? Humalik pa ito sa labi ni Clara bago tuluyang umalis. Grabe, Ate Clara! Sigurado ka bang ikaw yan? Baka may sumapi lang sa'yo. Eksahiradong wika ni Miko na lumapit pa kay Clara at pinagmasdan pa to. Gusto mo bang ipasipa kita sa baby ko? Sabay irap nito. Tumawa naman ang kambal. Tara na, kain na tayo.